Magandang umaga mga bata! Ang ating asignatura ngayon ay Araling Panlipunan. Kaya nais kong basahin ninyo ang inyong nakikita sa inyong screen. Okay, very good. Ang ating layunin sa araw na ito ay nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib ng topografiya. May ipapapanood ako sa inyo na isang video at napanood ninyo ito dati, so nais kong sabayan ninyo ito sa pagkanta. Ang pamagat ng video na ito ay lava. A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, named this song of him for years and years. I have a dream I hope will come true. You're here with me, and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up above will send me someone to love. Hope will come true if you're here with me, and I'm here with you. I wish that the earth see the sky up above will send me someone to love. Okay. So, ano ang inyong, tungkol saan ang inyong nakita? Okay, base sa inyong napanood na video, ano kaya ang ating leksyon sa araw na ito? Okay. Ating tuklasin. Ano ang inyong napapansin sa mga larawan na naka-flash sa inyong screen? Okay, may kalsada na nabiyak, may namatay, may sunog, may tsunami, at saka may natabunan ng abo ang pananim. Ano kaya ang sanhi ng mga ito? Pagputok ng bulkan? Yes! Ano pa? Bago magka-tsunami, nagkakaroon muna ng lindol. Very good. Next. Alam niyo ba kung bakit malimit ang lindol sa ating bansa? Okay, may kinalaman ito sa topografiya ng ating bansa ng Pilipinas. Ano ba ang topografiya? Ating itong nabanggit kahapon. Ito ang ating leksyon kahapon. Ano ang topografiya? This is just a review. Okay. Ang topografiya ay ang paglalarawan ng mga pisikal na katangian ng isang lugar. Tulad ng anyo, hugis, daloy ng tubig at katubigan. Ngayon, ang topografiya ng ating bansa ay bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire. So, may nakikita niyo dyan sa mapa. So, yung may mga pula dyan ng mga marka, bahagi yan lahat ng Pacific Ring of Fire. So, ang Pacific Ring of Fire, maaari mo bang basahin ito? Okay, ay isang lugar na may pinakamaraming bulkan, malimit din ang paglindol sa lugar na ito. Okay, so nakita niyo yung video kanina, yung lava. Sa tingin niyo ba, bahagi ba yun ng Pacific Ring of Fire? Posible, dahil may dalawang magkasunod na bulkan. Very good. So next. Ito ang mga kilalang bulkan sa Pilipinas. Ang Mount Mayon, ang pinakamaganda para sa akin, ito ang pinakamagandang bulkan. Bakit kaya? Dahil sa perfectong cone shape nito. Okay. Ano naman ang Taal? Yes, ito yung nagbuga dati ng abo. No? Marami ang natakot nung nagbuga ito ng abo kasi baka mag-erupt na naman, baka sumabog na naman. Okay, at ang Mount Apo, ito yung pinakamalapit sa atin at ito ang pinakamalaking bulkan sa buong Pilipinas. At saan ito nakikita?
Very good, sa Davao. Okay. Ang susunod natin na pag-uusapan ay ang iba't ibang ahensya. Ngayon, kung merong bagyo na parating, may nare-receive, may natatanggap pa kayong text sa mga cellphone ninyo o sa cellphone ng mga magulang ninyo? Okay, ating tuklasin. Ang unang ahensya na tumutulong sa mga sakuna ay ang NDRRMC. Maaari mo bang basahin kung ano ang ibig sabihin nito? National Disaster Risk Reduction and Management Council. So ano ang tungkulin ng NDRRMC? Maaari mo basahin ito, Miss Angelica? Okay, may pananagutan at tiyakin ang kaligtasan at kabutihan ng mga mamamayan sa panahon na sakuna. So halimbawa, yung natanggap na text ng mama nyo, ganito yung itsura, di ba? Okay. So, nagbibigay sila ng mga tips or advice kung ano ang kailangan gawin sa panahon ng sakuna. Yan ang una nilang ginagawa. Next, ang FIVOLCS naman. Ang pangalawang ahensya ay ang FIVOLCS. Ano ang tungkulin ng FIVOLCS? Ano muna ang ibig sabihin nito? Okay. Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So, ano kaya ang tungkulin ng FIVOLCS? Sa pangalan niya mismo na volcanology. Okay, tungkol sa mga bulkan. Very good. Next. Okay, ito ang kanilang tungkulin. Ito ay pambansang institusyon sa Pilipinas na nakatutok para magbigay alam sa mga kilos at kalagayan ng bulkan, lindol at tsunami. Next. Pag-asa. Ano ang ibig sabihin nito? Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So, base sa nakikita niyong imahe dyan sa inyong screen, ano kaya ang tungkulin ng pag-asa? Okay. Pakibasa, pambansang institusyon na nilikha upang magbigay babala tungkol sa baha at mga bagyo, na ang layunin ay maproteksyonan ang bahay, buhay, at ari-arian. Okay. So, ano kaya ang mararamdaman nyo bilang mga mag-aaral kung halimbawa ay nagkaroon ng sakuna malapit sa iyo? Halimbawa yung paglindol. Ano kaya ang gagawin mo? Okay. May positibong epekto naman ito sa mga tao o mamamayan ang pagkakaroon ng lindol, no? Ito ay pagiging matatag. Natututo ang mga tao na hindi sumuko sa mga challenges ng kanilang dinadaanan. Ang negatibo naman ay banta sa buhay at ari-arian. Hindi natin maipagkakaila na delikado talaga ito. Next. Likas na yaman. Ang positibo nito ay kapag ang bulkan ay sumabog, no? Pag pumutok ang bulkan, ang mga lava ay mayaman yan sila sa minerals na nagpapayaman ng lupa para sa mainam na agrikultura. Pero bago yan nagiging mayamang lupa, ang negatibong epekto ay winawasak o sinisira ang kalikasan. Next. Sa teritoryo naman, nagtataglay ng likas o natural na harang ang mga bulkan. Halimbawa, may bagyo. No? Bumabagal ang takbo ng bagyo o humihina, rather, ang takbo ng bagyo kapag nadaanan ang harang natin. No? Ang negatibo naman ay kailangan ilikas ang mga taong nakatira malapit sa bulkan tuwing nagbabatsa ito ng pagsabog para malesen or mabawasan ang fatality rate. So, magkakaroon tayo ng group activity. So, halimbawa, this setting is para sa normal classes po sa face-to-face, by the way. Okay, advertise lang yan. Anyway, magsimula na tayo sa group activity. Group 1, Group 2, Group 3, alam niyo na yung pupunin niyo. Okay, magbibigay muna ako ang ating activity ay Paint Me a Picture. Okay, alam niyo ba kung ano ito? Okay, magbibigay ako ng sitwasyon. No? Tapos dapat ay
ipakita nyo pa mag-freeze kayo dyan sa harap na nagpapakita na kung ano yung hinihingi ko na scenario. Okay. So, mga dapat tandaan, bibigyan lamang ng 5 minuto ang bawat pangkat upang makapagplano. Ang maingay na pangkat ay mababawasan ng 3 puntos kung sila ay maingay. Anyway, oh yes. Ang maingay na pangkat ay mababawasan ng 3 puntos. Next, ang mga leader ay maaaring bawasan ng 3 puntos ang kanilang kagrupo kapag nag-iingay lamang ito at hindi sumasali. Next, kapag pinatunog ko ang, nakalimutan ko, hindi yan siya dapat bell, pero if nag-clap na ako, then that means, ibig sabihin ay kailangan nang bumalik sa upuan. At ito naman ang pamantayan. So, ang pamantayan natin is pagbibigyan ng interpresyon. So, dapat maipakita nyo ang realistikong tagpo ng maikling na tunggalian ng mga tauhan. Ang pangalawa naman na pamantayan is pagkakaganap ng mga tauhan. Dapat maayos, makatotohanan at makatarungang pagbigay ng pagkilos at ekspresyon ng mukha. Gusto kong yung may feelings talaga na nag-project, no? Tingnan natin kung sino yung pinakamagaling dito. So, ang pamantayan, 5 points pag napakahusay, 4 points pag mahusay, 3 points kung katamtaman, 2 points kung di ka anong mahusay, at 1 point lamang kung di lubhang mahusay. Okay. Ang group 1 ay magpapakita ng scenario ng ano ang nangyayari bago ang sakuna, bago pumutok ang bulkan. Ang group 2 naman, ipakita ninyo kung ano ang nangyayari habang pumuputok ang bulkan. Ang group 3 naman, ipapakita nyo kung ano ang nangyayari pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Okay, 5 minutes starts now. 5 minutes start na. Okay. So, assuming natapos na. Okay, presentation na. And rating. Okay, very good. So, ngayon, ang group 1 ay may 10 points. Group 2 ay may 9 points. And group 3 ay very good. 10 points pa rin. So, very good sa inyo lahat. That will be your scores for the evaluation today. Ngayon, ang ating assignment, magbibigay ako ng assignment, pakisulat yan sa inyong mga kwaderno. Maggupit ng, magtala ng mga, magbigay ng talaan or limang lista ng mga bulkan sa Pilipinas. Okay, I will see you tomorrow. Thank you so much. Goodbye.